Hi, aspiring VAs. Welcome to AMS VA Academy, and thank you for joining us today for our free webinar sessions. By the way, my name is Coach Rimar. I am the founder of AMS VA Academy and a Seller R agency. My focus is A to Z Amazon account management. By the way, guys, I would like you to meet the amazing team who's been working so hard for our visions and missions. Hello, aspiring VAs. My name is Jenny, and I am your coach here in AMS VA Academy in Amazon Product Sourcing FBA Private Label course. I'm Apple, one of the coaches here in AMS VA Academy, and today I'll be giving you an overview of Amazon Logistic and Supply Chain Management. Hi, I'm your coach Edge, and I'll be your SEO Advanced Listing Optimization. So yun yung focus ko. So sana makatulong tong webinar na to para sa inyong Amazon VA journey. So yeah, see you in class. Hi aspiring VAs, I'm your coach Ken, and my focus is A to Z Amazon account specialist, and hopefully makatulong ang webinar na to sa VA journey nyo. Hello, I'm Coach Ford, and I'm thrilled to invite you to our free webinar here at AMS VA Academy. I'll be giving you a sneak peek into our upcoming PPC campaign management course. So whether you're new to Amazon ads or just looking to sharpen your skills, this is a great place to start. I guess I'll see you in class. Hi everyone, my name is Melanie Liag. Previously, I worked as a sales lady in a mall and later become a full-time mom to two wonderful kids. Like many full-time mom, I also wanted to help my husband with our daily expenses. That's when I started exploring opportunities online. But honestly, it was difficult to apply for a job because most of them required experience, usually 1 to 2 year experience, and I had none. While browsing on a TikTok, I came across AMS VA Academy. Out of eagerness to learn and find a job, I decided to enroll. I really wanted to understand what being Amazon virtual assistant and freelancer meant. At first, it wasn't easy, especially for someone like me with no background experience in this industry. I lack experience in many areas, but thanks to AMS VA Academy and Coach Raymar and my supported classmate, I was guided step by step. After completing the course, I was given the chance to become an intern, which helped me gain hands-on experience and better understand what it means to be an Amazon virtual assistant. AMS VA Academy did not teach me skills. They molded me, supported me, despite of my lack of experience. They were always there to guide us, but of course, we all had to bring our determination to them. One client told us, "Quitter never wins and winners never quit." That quote really motivated me to keep going. Now, I'm proud to say that I'm working under Seller R agency and I'm finally able to contribute to our family expenses. I'm so thankful to AMS VA Academy and Coach Raymar for helping me the person I am today. They continue to support and teach us even after the course. To all full-time moms out there, don't lose hope. Opportunities like this are out there. Grab them with both of hands and have willingness to learn. I believe you can become like us someday too. I'm a Melanie Liag, proudly one of AMS VA Academy's baby. Hi everyone, I'm Rodessa, a proud graduate of AMS VA Academy Batch 3. Before joining the Amazon world, I worked for over 4 years in the BPO industry, doing customer service and technical support. After giving birth last 2019, I switched to remote work and became a Facebook ads launcher for more than 4 years. One day, I saw a TikTok video saying it's healthy for the brain
to learn something new once in a while. That inspired me to try new things, and that's when I discovered Amazon freelancing. I started as a product researcher and even took a premium course to improve my skills. It was tough, yes, but I enjoyed the progress. Later, I found Coach Raymar through another TikTok video. I attended his free webinar and was inspired by how much he gives back to others through education and charity. Last December, he held a birthday giveaway. I almost didn't join, but I did, and to my surprise, I was chosen. That moment led me to AMS VA Academy. What I love most about AMS VA Academy is the hands on, real world training. I'm a visual learner, and Coach Raymar's role play style really helped me understand things clearly. Even though I usually learn slowly, I was able to keep up because the lessons were simple and practical. AMS VA Academy teaches real Amazon skills to help people like me support online sellers and grow their businesses. More than just training, it gave me confidence, clarity, and a real shot at building a career. I'll always be thankful to Coach Raymar, NAMS VA Academy, for this amazing opportunity. So for today's webinar, ang ating pag-uusapan ay tawag nito the basic skills, the basic knowledge na kakailanganin nyo to start with. I just want to remind everyone, by the way, that this webinar is not an actual training program or it's not an actual training. Kasi tawag nito, the webinar itself is this is our way para at least mag-guide kayo and to give you more ideas sa kung ano ba talaga yung industry ni Amazon, ng Amazon's operations. Okay? This is to prepare you sa totoong mundo ng isang Amazon virtual assistant. However, the actual training that happens only if you will be part of our academy. Okay? So, but for now, don't mind that. I just really wanted you guys to focus on our discussions. Kasi tawag nito, for today's discussions, ang focus talaga natin ay bigyan kayo ng overview and i-walk through kayo sa kung gaano kalawak ang opportunity nyo dito if you will become an Amazon virtual assistant. Okay? And by the way, gusto ko talaga parate sa webinars sana natin. I always promote na maging komportable tayo. Kasi tawag nito, the more na maging komportable tayo during the discussions is the more na marami kayong maitatanong, mas marami kayong matututunan. Okay? Okay, just be comfortable. Okay? Kasi this is the only time for us para mag-guide kayo sa mga bagay-bagay bago kayo pumunta sa kung anong industry man. Okay? Regardless sa kung anong industry, I really admire, actually, by the way, ang mga ginagawa nyo for taking time para mag-explore or mag-learn more pa muna bago kayo pumasok or bago kayo mag-decide which industry kayo papasok. Kasi it's really important, especially nowadays, ang dami natin nakikita sa social media na mga discussions about virtual assistant. However, that's the reason why I put this kind of webinar to go through deeply dun sa kung ano yung pros and cons ng isang Amazon operations para hindi naman kayo masayang or hindi naman masayang yung inyong oras and effort, di ba? If this industry is para sa inyo din, make a way para maano nyo siya, na-pursue nyo siya. If you don't feel na belong ka dito sa industry na to, then try nyo, I suggest is mag-explore pa kayo or mag-attend pa kayo ng marami pang webinars for you to find out by yourself. It's really, ikaw lang talaga yung makaka-judge sa sarili mo kung saan ka talaga nababagay. So again, simulan ko na yung discussions for the sake na may mga kasamahan tayo na bago lang naka-attend.
magdi-discuss lang ako ng mga house rules natin and then so on and so forth. Everyone, please, huwag lang kayong mag-record. Though, currently, our webinar is being recorded na. So, for everyone na hindi komportable sa i-approach nyo lang ako kasi once you join our free webinar, you're already giving us a consent that we can use this any form tawag nito, of recording or in screenshots, we can use it to post in our social media. So kung nag-explore ka, incognito ka pa as of the moment, please approach me. So we can sort things out, okay? And picture taking, kasi gumagamit kami ng live account. So, na-awares naman yan yung aming mga partners sa US that we are conducting webinars and we are also conducting trainings. So, aware naman yan sila. Ang mangyayari nito mamaya after the webinar or after nito, meron kayo mamaya makukuha free course, webinar course na kung saan, mas marami pa kayong details na makukuha doon. May mga sample resumes nang nandun. So make sure na tatapusin niyo yung webinar kasi we will only posting the webinar password or the course password right after the webinars. Okay? So hindi namin ito ipopost or hindi namin ito sinesend na ngayon sa inyong Facebook. It will be given here after the webinar. Okay? Naman is ito. Para dun sa mga exploring, nag-explore sa virtual assistant, of course, may mga basic requirements tayo to start with. Tawag nito, unang-una, ito yung equipments natin. However, ang makikita or maririnig nyo dito sa akin ngayon ay, this is a suggestions based on my experience or based on our team's experience. Okay? I'm not talking sa lahat or in general na virtual assistant. Okay? It might be yung ibang ibang industry ng virtual assistant, they have their own criterias. However, ang marinig nyo dito ngayon sa amin ay focus lang to sa industry and based sa aming experience. Okay? So let's start with the basic requirements, which is yung tools and equipments, of course. Mayroon tayo parating laptop and computers. And for me, if you will be joining Amazon Virtual Assistant, I would always highly recommend na mag-Intel kayo, please. Gumamit kayo ng Intel na processor ng computers. Okay? Kasi I've been using different before nung nag-start akong gumawa ng agency pero hindi talaga siya kinakaya, hindi siya nakakasabay sa amin or sa ginagawa namin. So, mas maganda si Intel kasi pag multiple yung tabs and gumagamit kayo ng mga Microsoft, yung mga Microsoft Word, ganyan. So, mas mabilis siya ng konti. Okay. Internet speed, lahat naman ata yan tayo. Okay. Lahat naman yan required. So for me, yung internet speed ko currently is yung pinaka-lowest ni Converge, which is yung 25 Mbps. And ito yung pinaka-lowest ni Converge dito ngayon. Sometimes, bigyan ko lang kayo ng idea, sometimes other industries sa virtual assistant, they are also asking for a backup internet. But dito sa amin, hindi naman siya ganun ka-required. Pero yeah, may mga nakikita akong industry or companies or agencies, they requires na may backup internet kayo. So be prepared na lang, okay? Headset ay dito sa amin, sa amin dito, hindi kasi kami ganun ka gumagamit or hindi kami parati nagko-call, wala kaming ganun ganap. At unless ang ano ng client nyo. Yung communications kasi namin dito Slack, WhatsApp, so more on chat. The only time na magkakaroon kami ng mga clients meetings kung may mga urgent na gagawin or may mga urgent na discussions, so doon na namin nagagamit yan. Or kung may mga team meetings kami, so doon na namin nagagamit yan. However, I would suggest headset, of course, mas maganda pa rin talaga ng noise cancellation. Webcam, also, talagang I would recommend yung ganito kung gumagamit kayo ng ito kasi ito yung gamit ko ngayon. Medyo mahal lang siya, 1.2 to siya, yung imit na kasi mayroon to siya, ito yung webcam na gamit ko ngayon and also this includes na rin ng, tawag nun, microphone. Tapos bili na lang kayo ng speaker. Para hindi nyo na kailangan, ang sakit,
The reason why na ginawa ko to kasi sakit sa timing, ang tagal ko, marami akong meetings parati, sakit sa timing pag naka-headset ako parati. Tapos may noise cancellations kasi to siya. Yun. Okay. Computer tables, office chairs, and office space. Ito na, just be comfortable lang naman para sa inyo. Hindi naman siya ganun ka-required, especially dito sa amin. However, okay. Next naman is yung basic skills. Alam nyo ba, parati ko to siyang minsan, especially sa mga sa mga nag-upskill, and for those naman na nag-i-explore, huwag kayong tawag nito, you already have the skills. Alam nyo lang naman kung saan kayo parati or saan tayo, especially kung exploring pa lang kayo or talagang first timer pa lang kayo sa VA. Madami kasi kayong mga details, informations na nakikita online. Kaya parang ang gulo-gulo. Parang gulo-gulo. Pero kung titingnan talaga natin, when it comes doon sa skills, sets na sinasabi natin, meron na kayo niyan. It's just that kailangan nyo lang ng proper guidance, kailangan nyo lang ng proper platform para mag-guide kayo and ma-realign yung inyong mga skill sets. Kasi ako nangyari din yan sa akin. Bago kasi ako maging VA, BPO kasi ako nanggaling. Or yung mga nanggaling sa corporate, na minsan, ang dami na nating parang build na tayo ng mga experience, yung na-mold na tayo na meron na tayong mga training na ginagawa. However, pag nag-explore tayo or nag-change tayo ng career, ang una natin agad sinasabi, I don't have an experience yet. Yes, you don't have an experience yet in this kind of industry. However, when we talk about skill sets, mayroon na kayo niyan. Minsan, hindi lang yan siya properly align sa kung ano ba talaga yung gusto mong pasukan na industry. Pero, I would suggest sa inyo, realign your skill sets, focus your energy sa kung saan talaga kayo nababagay. Promise. Ang dali kayo makahanap ng client. Okay? Communication skills. Let's start from communication skills. Communication skills, lahat naman na tayo for sure, mayroon na tayong communication skills. However, subukan natin yan siyang i-convert or i-up skills papunta sa conversational. Kasi tawag nito, pag sinabi nating basic lang, baka mamaya kasi robotic ka na pakinggan pag nagsasalita ka or nakikipag-conversation ka sa mga clients. It's really important for us guys na tayong mga VAs ay kayang connect sa mga client. Kasi connections or making or creating relationships sa ating mga clients, napaka-importante yan. Okay? And trust me, yung 2 company na nabuo ko ngayon, dahil lang yan sa isang client na tumulong sa akin. Okay? That's how important communication is. Okay? In relationships. Okay? Time management. Kasi sa virtual assistant, you can earn as much as you can. Nasa iyo yan. Kung gaano kadami o gaano kalaki yung gusto mong kitain. Okay? So, let's say for example, kung okay ka na sa 50,000, kung okay ka na sa 40,000, then BF. Kung gusto mo ng pahinga-pahinga yung iyong katawan. Pero kung gusto mo pa ng tinatawag nila dyan parati na 6 digits, baka doon lang kayo ma-hook parati. Yung sinasabi nilang 6 digits, yes. Justify ako doon. Yes, it is true. However, may mga sacrifices kayong gagawin dyan. And that's one is yung time nyo. Sweltihan na lang na may mga nakakapasok sa isang client na isang client lang ay nakakakuha sila ng 6 digits. Rare yun. Okay? Pero yung mga nakikita nyo dyan na nagsi-6 digits sa social media, may mga multiple clients yan. Okay? So bakit so anong connection ngayon yung coach sa time management? Kasi ganito yan. Sa pagiging VA,
yung ibang client, they require you na mayroong timekeeping. Yung mga timekeeping na ginagamit namin may screen recording. Okay? Pwede nila yun i-turn on yung video recording or yung screen recording lang ng screen. Wait. Ibig sabihin, kailangan mo lang i-manage yung time mo para hindi magiging conflict yung magiging clients mo. Especially, let's say, for example, mag-8 hours ka dito, 4 hours ka dito, dapat magkadugtong siya. Or, what I can suggest sa inyo, one client, kung may budget na kayo, one client, one device. And sana maganda kung yung mga clients na yun ay hindi nagre-require ng mga timekeeping na kailangan ng mga recording. Okay? Yun siya. Next naman is technical proficiency. Basics computer skills, especially dito sa itong Google Sheet na to at saka yung sa dito, yung ito, Excel, please lang. Halos lahat ngayon ng industry ng VA ay gumagamit ng ganito. I'm not saying na dapat advance kayo sa paggamit nito, but please, kung may computers kayo dyan, galaw-galawin nyo na yung mga ganitong klaseng tools. Kasi ito talagang ginagamit namin. Administrative skills. Lahat tayo may ganito na no. So administrative skills, email management, lahat naman kayo may email for sure kasi yung link na to nasisend to sa email nyo. Okay, so familiar na kayo sa mga ganitong tools. Data entry. For sure, alam nyo na yung mga data entry. Nag-Facebook kayo, di ba? Nag-fill out kayo ng mga forms. So ganun lang yun. Fill out lang ng mga forms. Calendar organizations or yung mga detail-oriented, ayan. Meron ako ditong example. Again, parati nyo ito maririnig sa akin. No? Minsan, pag masyado na tayong nag-upskills, nakakaligtaan natin yung mga soft skills natin. Ito kasi mga soft skills lang to natin. Mga basic skills lang natin to. Nakakaligtaan natin. To the point na ito pa pala yung minsan nakakaano sa atin. May dalawa akong example, yung nakakasira sa ating career at yun naman yung may mga rewards sa ating career. Personal namin to na experience. Okay? Una is yung nakakasira sa ating career. May dalawang scenario na nangyari sa production floor. Una, ay dahil doon sa skill sets na pagiging detail-oriented at saka sa data entry, mayroon kami isang VA dati na nagkamali sa pricing. Imagine, yun lang yun ha. Yun lang yung ganun na yung na-skills na yun. Pero, nagbayad ako ng 175,000 sa client. Dahil nagkamali ng pricing. Okay? So what more pa kung kayo ay naka-direct client? So baka mamaya yun pa yung hindi na kayo sahuran, tatanggalin pa kayo. Diba? So be careful. Especially kung gumagalaw kayo sa mga pricings ng mga task. Okay? Ang kagandahan naman dito is, ito naman, yung binanggit ko kanina sa inyo na sabi ko yung tao na tumulong sa akin para mabuo yung dalawang company na to, si Maya. Dahil lang yan, kasi organized daw ako, maano daw ako sa data entry and organized daw ako pagdating sa mga Google Sheets namin. And parati ako may notes, mga ganito, yung mga notes ako parati. Kaya every time na kino-call out niya ako or may mga kailangan siya sa akin, nabibigay ko agad. And yun man yung pinaka-reason nila why they keep me sa team. Kasi ang kalaban ko is, pag nagtatanong daw sila, wala daw siya parating nabibigay na details. So yun lang. So it saves my job. Diba? Napakaano lang, soft skills lang. Pero it saves my job. Pangalawa naman is, itong setup ko ng computers. Bigay ito sa akin ng client. Dahil nagustuhan niya rin ako, the way ako magtrabaho. Dahil lang yun, inayos ko yung production niya. Inayos ko yung team niya. Inorganize ko yung kanyang mga data. Yan.
Imagine sa kung ano yung kaya or ano yung mga incentives na makukuha yung mga rewards nyo. Dahil yan sa soft skills nyo. Okay? So, wag niyo yan kaligtaan, ha? Ayan. Next naman is yung solving problems. Napaka-importante ito. Ay, parang lahat naman ata, lahat naman ata ng industry kailangan talaga ng problem-solving na skills. Lalo na dito sa amin. Kasi, ganito yan. Hinar kasi tayo ng mga clients para tumulong sa kanilang production, hindi magdagdag ng kanilang stress. Okay? So, doon nila tayo kailangan. So, kailangan i-enhance din natin yung ability natin to handle yung mga challenges and be independent. Kasi yung mga clients na yun minsan, wala yan silang oras masyado. Mga bawal sila. Okay? So, next naman, of course, ito. Ito parati yung gusto kong i-highlight dito parati. May ganito na kasi tayo. Di ba? Ano na ito eh? Basic na basic. Dito tayo parati. Dito kayo parati mahihirapan. Or dito tayo parati nahihirapan. Portfolio or resume, ito yung parati yung first impression natin sa mga clients, sa mga interviewers, sa mga ina-applyan natin. So, huwag nyo sayangin yung oras nyo, yung effort nyo, submit kayo ng submit ng resume, tapos hindi mo pala alam, doon ka pala nagkakaroon ng lack of process. Akala mo okay na yung resume mo, pero hindi pala siya align sa kung saan ka nag-apply. Tandaan nyo parati first impression nyo to. And ako, based on my experience, lalo na ako ngayon na nag-hire ako ng tao, nagkaroon din ako ng chance na mag-manage ng isang buong production para mag-hire ng mga tao. Alam nyo ba, na I only have 30 seconds to 1 minute para lang i-screening yung inyong resume. Wala kang enough, kaming mga nandun sa time na yun, wala kaming enough para yan basahin, para kulikutin lahat yung laman ng resume nyo. Posting, tingnan nyo kung gaano kadami ang nagsasubmit ng resume. Ang dami nila. Imagine. So, pang saan ka dyan? Tapos sasayangin mo lang yung time mo na yun. Sasayangin mo lang yung chance mo. Ang dami mong kakompetensya. Tapos, pag hindi ko makita, katulad nito, pag hindi namin makita kung ano yung hinahanap namin sa resume mo, we only have katulad nito, let's say for example, naghahanap kami ng pang Amazon. Pag wala kami dito makita sa work experience niya for Amazon or related doon sa ginagawa niya, hindi namin ito papansinin. The only time na mapapansin namin to, yung mga pangalan nyo, kung saan kayo nanggaling, ano yung mga contact details nyo, is kung nakuha nyo yung attention namin or nakuha namin or nakita namin yung hinahanap namin sa resume nyo. So, next naman is yung inyong payments or kung for example, maging isang virtual assistant ka na, kailangan mo of course ng mga payment method or bangko. Okay? Sa virtual assistant, ito yung pwede nyo magamit, PayPal, Payoneer, or Wise, GCash, Maya, or mga bank transfer. Magagamit itong mga to. Okay? So, prepare kayo dyan. Pag nag-open kayo ng mga ganitong mga accounts, kailangan nyo ng mga valid IDs. Yeah. So, next naman is yung organization ng Amazon. Tingnan nyo naman kung gaano kalaki yung opportunity nyo dito sa Amazon. Ang parati nyo lang maririnig dyan sa social media is they are Amazon Virtual Assistant. Pero please, tanungin nyo sila, anong Amazon ka po? Anong VA ka po? Kasi pwede ka po maging Amazon Virtual Assistant, pwede kang account manager, account specialist, product sourcing, logistic and supply chain, SEO, graphic designer, or PPC. Marami pa diyang iba na pwede mong trabahuin. Okay? Imagine si Amazon ang pinaka-mother ng lahat ng e-commerce. So in terms sa tawag nito, opportunity, ang lawak niya.